Hello mga kabanding! The other day lang ay nakapag-upload ako ng video ko para ma-i-update naman kayo doon sa mga napuntahan namin sa Toronto, Canada. Pero ngayon, gagayahin ko yung anak ko. Balik ako sa sit-down vlog. Na-inspire ako sa sinabi niya kasi nakatulong daw sa kanya yun para at least masabi niya yung mga gusto niya. Para bang kahit kausap niya yung sarili niya sa harap ng kanyang phone, na ilalabas niya kung ano yung mga nasa isip niya, kung ano ba yung magandang mga plano, o para bang na-assess niya ano yung mga nagawa niya nung nakaraan. Ako naman, meron kasing tumatakbo sa isip ko nitong mga nakaraang araw dahil nakapanood ako ng video ng isang actually, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Dahil hindi ko naman yata susundan na yung kanyang vlog. Kasi, negative for me, yung yung naibibigay nung klase ng video na nagagawa niya. Sorry po, kuya, pero tayo kasi kapag nagbubukas tayo sa social media, gusto natin manood para ma-entertain or gumagawa tayo ng mga ganitong mga vlogs para makapang-inspire tayo ng tao. Although may mga totoong nangyayaring hindi maganda, pero siguro maging maging sensitive tayo na ipapakita natin yung hindi maganda. Then we give suggestions or example naman kung paano magiging maganda. No, magbigay tayo ng sa tingin natin magandang points naman, no? Parang editorial baga na hindi tayo bias, na magkaroon tayo ng ito yung negative, ito naman yung positive. Kasi nung mapanood ko yung video niya, nag-react yung aso ko. Nung mapanood ko yung video niya, sobrang nakaka-down ng pakiramdam. Ako, kumbaga sa situation namin ngayon, medyo naisip ko, totoo ba ito sinasabi ni Kuya? Kasi meron din kaming plan, 'di ba? Pero, hindi naman tayo magbe-base lang sa kung anong narinig natin. That's why nanood din ako na iba pang reaction. Tapos nakuha yung attention ko nung reaction nila, Mr. Alvin and Miss Emma. Meron din silang vlog, taga, I think Alberta sila sa Canada. Ganun na nga, dahil gusto ko rin sana na mag-try din sa Canada, so tinitingnan natin, kailangan natin munang aralin, diba? Mga bagay-bagay. And hindi lang yun. Tulad nung sinabi nung aking anak, kasi sila ng boyfriend niya, before sila mag-decide, ayan, ulit. Before sila nag-decide na talagang sa Canada mag-apply for work at doon nga mag-apply na rin for PR, inaral nila, in-experience nila. Kasi kahit naman nung wala pa sila sa Canada, nandito pa lang sa Pilipinas nagtatrabaho, may mga chances sila na lumalabas ng bansa. As in, lumalabas hindi lang para sa pleasure. Inaaral nila kung anong meron doon. Like for example, pumunta sila ng Japan, Singapore, Korea, nakapunta rin sila ng US. Marami pang mga bansa. Of course, Canada din. Australia, ayan, napuntahan nila. Para i-assess ano nga bang meron doon. Tapos yung kanila ding yung kanilang ding line of work, yung kanilang tinapos, experiences, kung okay doon. Yun dapat ay lahat na paghahandaan. Kasi mahirap pumasok sa isang desisyon na bigla lang tayo, tapos bottom line, susukuan natin pagkatapos ng napakaraming effort, pera, 'di ba? At saka hindi laging mawawala yung homesickness. Kasi aalis ka sa bansa mo, pupunta ka sa ibang bansa na syempre una alienated ka pa. Hindi mo yun kinalakihan eh. Maraming mga bago,
'Di ba? Naaaralin mo pa paano ka magiging belong doon. At syempre, ayaw mo naman ng mapunta sa wala. Lahat ng effort, gastos, plans, time, 'di ba? Kaya naman ayun na nga, balikan ko si Mr. Alvin tsaka si Mrs. Emma, si Ma'am Emma. Sila maganda na yung buhay nila dito sa Pilipinas. Ang alam ko nasa abogada, no? Tama ba, ma'am? Abogada po kayo, and yet dahil may baby kayo, nung umalis po kayo, baby pa si Zion, 'di ba? Nung umalis kayo sa Pilipinas. Kasi nga, ang sabi nyo, ang inyong goal talaga ay kung saan magiging maganda ang kinabukasan ng inyong anak, which I admire talaga. Tama po kayo doon. At alam ko na hindi kayo nagpabigla-bigla. Lahat yun ay inaral nyo kasi nga future ng anak nyo ang taya, hindi po ba? Kaya, ayun, pinakinggan ko yung vlog naman ninyo kasi nag-react po kayo dun sa sa video na ginawa ni Kuya. Kuya na lang ang tawag ko sa kanya. Although mas bata po yata siya sa akin. Sabi kasi dun sa video, malaking scam ang Canada. Nagbobolahan lang daw kung sasabihin na maganda mamuhay doon. At yun lang naman pinagmamalaki yung medical, no? Yun lang naman daw ang merong maganda doon. Kawawa daw yung mga nag-aaral o yung tinatawag nga nating international student. Wala raw gagawin sa Canada kundi magtrabaho. Magkakabahay ka nga raw, sasakyan, pero hanggang sa mamatay ka, binabayaran mo raw yun. So, ganun ka, bigat. Parang, kung masyado kang gullible na tao and napakinggan mo siya, meron ka ng effort na ginawa doon sa plano mo sana. Iba naman to. Yung tatay naman to. Yung nagplano ka na, let's say, meron ka ng mga sinimulan and yet, narinig mo to, etong si Kuya. Ay, grabe, siguro ikababagsak ng damdamin mo. Kaya, gusto ko talaga sanang mag-react kay Kuya, mag-comment. Pero nung mapanood ko yung nila Mr. Alvin, sabi ko, ay, nasagot na pala nila yung mga gusto ko sabihin. Nasabi na nila, yung sagot na gusto kong i-point out dun sa Kuya, sinabi na rin nila. And, napakaganda nun kasi sila mismong nasa Canada. Meaning, sila yung nakaka-experience. Ako po kasi, andito lang sa Pilipinas. Pero gusto ko pa rin po na ma-share naman yung aking thoughts about doon naman sa sinabi ni Kuya. Although marami din tayo mapapanood na reactions doon, ay gusto ko rin naman sabihin yung mula naman sa aking obserbasyon. Ito naman ay base po sa aking naranasan nung ilang beses na rin naman po ako nakakadalaw doon sa bansang yon, sa Canada, at sa mga nararanasan at pamumuhay doon ng aking mga anak. At ayun na rin po, nagiging po yun basehan ng aming mga plano ngayon. Ito po, ilalahad ko. Doon sa mga sinabi, doon sa vlog na yun ni Kuya, sabi niya, scam daw ang Canada. Hindi daw maganda tumira doon, hindi daw totoo na masarap ang buhay doon. Ayun. Tanong po, masarap ba yung buhay dito sa atin? Pwedeng oo, pwedeng hindi. So, choice na rin yon nung kababayan natin kung maghahanap po ng ibang swerte at ibang kapalaran. Pangalawa, ay sabi niya, puro na lang trabaho. Yun lang daw ang gagawin sa Canada. Well, depende po. Kung marami kayong kinuhang mga bagay-bagay na sa tingin nyo kailangan nyo, ay pagtatrabahuhan nyo syempre talaga ang pambayad. At
kung sa sinasabing puro trabaho na lang, abay maigi at marami palang nakukuhang trabaho, hindi po ba? Meaning, marami tayong doon, tsansa, 'di ba? Marami tayong mga opportunities na makukuha doon. Alam naman nating lahat na ang pagtatrabaho ay kaparte na ng buhay, hindi ba? At magiging maginhawa o maayos ang pamumuhay kung ikaw ay may inaasahang maayos na hanap buhay, trabaho. Ganun din doon. Kaya nga, sabi ko, kung ang sinasabi ng kuya, nagsasabi na puro na lang trabaho sa Canada, well, okay ako doon. O kung totoo yung sisabing puro na lang trabaho, okay ako doon, lalo na kung tama yung compensation. Okay? Nako-compensate tayo ng tama. Hindi namin menos kung ano man yung naibibigay nating pagod, no? Yung effort natin, yung galing natin, ay nababayaran naman ng tama. Bagaman hindi naman agad-agad, syempre may mga panahon na tsatsagaan mo muna dahil bago ka pa lang doon. Kailangan mo munang patunayan ng sarili mo. Kailangan munang malaman kung nararapat talaga na andun ka sa trabahong yon, hindi ba? Okay lang sa amin na mag-adjust pa. So, yung isyung trabaho ng trabaho, well, walang problema kahit 2 o 3 trabaho. Choice pa rin naman nung may katawan kung papasukin. Lalo na kung okay sa kanya dahil kumikita siya. Hindi ba? Nakukuha niya yung alam niya na kailangan niya para sa mga dapat niyang bayaran. Dapat niyang tustusan, hindi ba? Mas maganda yun. Kasi naranasan na rin naman natin yung trabaho ng trabaho, pag kuha mo ng sweldo, ubos na rin agad. Baka nagkakaroon pa ng mga loan, ganyan. Babayaran mo din yon. So, lagi na lang nasasagad, nagigipit. Hindi na masama ang magtrabaho ng magtrabaho. Lalo na kung ginugusto mo yon dahil maganda yung nakukuha mo mula dito. Okay, tukol naman sa bahay. Ang tagal-tagal daw babayaran, matanda ka na, nagbabayad ka pa. Bakit po? Sa Pilipinas ba hindi? O dito ba sa ating bansa, di ba? Hindi po ba? Kami kumuha ng bahay sa Pag-ibig, 20 years na babayaran. Di ba? Meron pa ngang 30 years. So, ganun po talaga. Kung kukuha ka naman ng, kung hindi sa Pag-ibig, magbabangko ka, 10 hanggang 15 taon. Ganun din po yun. At doble-doble kayod pa kasi maaring hindi sasapat yung kinikita kung lahat doon kukunin. Kaya nga po tayo, di ba? Nagtutulong na mag-asawa ng nagtatrabaho. So, hindi po issue yun. Lalo na kung ang kinuha mong bahay, yun na yung pangarap mo dahil alam mong doon kayo titira ng pamilya mo. Ayan. At saka, ganda po kasi yung places doon. So, okay na rin yun. Dito po kasi napansin ko kung wala akong napakalaking halaga, hindi ako makakakuha ng bahay at lupa dito sa malapit. Mapupunta po ako sa napakalalayong probinsya. At ano po syempre kung nasaan yung ating hanap buhay, nasaan yung ating ginagalawan, doon natin gustong manatili. Kaya lang nga po sa panahon ngayon ay hindi na po kakayanin. Ganon din sa sasakyan. Tapos sabi, puro na lang utang, lahat na lang kinard, utang, credit card. May pambayad. Kaya po siguro ng utang, meron silang pambayad sa mga kinukuha nilang tingin nila ay kailangan nila. Hindi po naman lahat ay naging napakaganda ng buhay doon. Meron din po kasi tayong nakikita na hindi talaga sinuwerte. Pero hindi natin pwedeng i-generalize na kasi sinabi niya na yung mga walang swerte lang talaga sa Pilipinas ang sumusubok at pumupunta doon. Talaga po ba? Walang swerte dito. Paano nakapunta doon? Di po ba? Anong ginamit?
na pera, anong ginamit na pang ano ang ginamit na mga pang points, kasi may point system para makarating sa Canada. Ibig sabihin, kahit napakamalas mo dito dahil di ka sinuwerte, ay napunta ka doon. Abay, wag naman po ganon. Lalo na at marami rin naman nakakapunta, hindi po ba sa bansang yon na magaganda na rin ang propesyon. Ngunit, hindi natutuwa sa sistema. Okay? Sa sistema ng ating bansa, maaring ganon. Well, choice pa rin nila yon. Kuya, siguro kailangan mo may mga makausap, positibo, hindi yung puro na lang hinaing sa buhay. Wag naman po. Kahit nasan po tayong bansa, pag negatibo tayo mag-isip, lahat ng makikita natin ay yung hindi maganda. Pagka naman tayo ay bukas ang isip, no? Sabi nga nila habang nabubuhay, may problema. Sabi nga, uy, pasalamat tayo. May problema tayo kasi ibig sabihin, buhay. Dahil ang masasabi nilang walang problema yung wala ng buhay. Hindi po ba? May utang tayo, okay, magtrabaho, magbayad tayo. May pangarap tayo, mahirap ba uputin? Pagtrabahuan natin. Tingin ko, kailangan mong mapanood, kuya, si Crystal at saka si Marvin. Taga Toronto sila, sa Scarborough. Mag-iisang taon na rin naman sila doon sa Canada. At nahihirapan din sila actually dahil open work visa yung si Crystal dahil yung kanyang mister ay student, international student. Nahihirapan sila pero fighting. Nakikita ko kung paano sila nagtitipid, paano pinaplano ang lahat. Pero masaya sila sa mga simpleng napupuntahan nila, dun sa mga napapasyalan, natitikman. Grateful, thankful sila. At sabi nila, gusto na nila doon. Kahit nahihirapan, nakikita nila na may magiging progress sa buhay nila compared dun sa pinagdaanan nila nung andito sa bansa natin. Struggle sila, tapos kahit na nagnegosyo ng kaunti, hindi rin naging maganda, at nagkasakit pa nga. Yun ang naging malaking problema. Nagiging problema natin pag nagkasakit, sinasagad tayo talaga, 'di ba? Kaya yun din yung naging dahilan kung ba't ginusto nila sa Canada yung benepisyong pang-medikal. At hindi natin sasabihin na scam yun kasi na-experience din naman ng lahat. Kuya, try mong tingnan yung mga bagay na maganda naman. Baka hindi mo lang nakikita, pero mas maraming nakakakita na kapwa mo rin naman Pilipino. Kaya sana medyo lang naman, kaunting maging sensitive ka naman. Huwag naman yung sobra mong, although sasabihin mo, bakit? Sinabi ko lang naman yun, bahala na sila. Sila ang magdi-decide. Yes po, totoo nga naman yun. Lang talaga, kuya, nagwo-worry lang kami dun sa mga magpapapaniwala mo, no? Dun sa mga sinabi mo, di rin kita masisisi. Baka nga, may mga ganun talaga kasi, na kapag ang nakikita mo lang yung mahirap sa buhay, wala, lulubog ka na dun. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit anong nangyayaring positibo, maganda, baka hindi pa rin sapat para sa'yo. Na-meet ko nga pala si may kwento ko lang, na bago ako pumunta nitong August sa Toronto uli, ay nag-chat kami ni Crystal. Kasi nga, sinusubaybayan ko na rin sila At dahil alam ko na malapit lang sila, nasa Scarborough sila, ay sabi ko meet kami. And after a week na nandun ako, nag-meet kami. Chikahan lang, talagang madaldal din kasi yung bata, parang ako. Tapos si naman, Marvin, ang bait-bait. Ang ganda, ang saya ng kwentuhan. Di na nga lang kami nakapag-vlog nun. Parang nirespeto na namin yung namin,
oras namin na nagkukwentuhan lang, kumain din kami, kaya lang di na kami nagkita muli bago ako makauwi. Pero, Crystal, kita ulit tayo ha. Namimiss na kita, yung pagka-jolly mo, yung cuteness niyong mag-asawa. Nakakamiss. So, magkikita ulit tayo. O yan, dami ko namang nasabi. Pero ano po positive lang po tayo. Kung ano man yung gusto natin, push lang. Planuhin natin ng maayos. Hindi naman perpekto, no? Walang perpekto sa mundo. Ang magiging lang natin, bentahe, ay yung marunong tayong tumanggap at marunong tayong bumawi. Okay po? Fight lang. Sabi nga ni Crystal, fight. So, ayun lang po. Salamat at magkita-kita muli tayo. Bye!